Ililinaw natin ang ating pagkilos ay mapayapa. Hindi po tayo nananawagan ng karahasan, subalit tayo ay nagpapahayag ng paninindigan at ng ating boses bilang sambayanang Pilipino. Pangalawa, nananawagan na po tayo na ang punot dulo ng lahat ng ito, anuman ang patutunguhan ng Senate Blue Ribbon Investigation o ng mga diskarte sa sarsuela sa loob ng House of Representatives. Iisa po ang punot dulo nito lahat. Walang pagnanakaw, walang pandarampong na magaganap kung hindi ito pinayagan, kung hindi ito ginawa at hindi kinonsente ni Marcos at ni Romualdez. Si Romualdez, sila Saldico at mga alipores nila sa Kongreso, sila po ang nagdidisenyo kung paano gamitin ang poder ng Kongreso upang pagnakawan ng kaban ng bayan. Tama? Pero sino ang gumagawa na maging batas ang pagnanakaw na ito sa pamamagitan ng budget? Si Marcos po ang kumipirma na maging General Appropriations Act o GAA ang budget bill. Walang pondo na mananakaw ang mga Diskaya family, ang mga korporasyon at kumpanya ni Saldico at ng mga sindikato at kriminal na contractors kung hindi nalabas ang pondo. Tama? Tama! Sino nagpapalabas ng pondo mula sa DBM? Si Marcos po. Sino ang pumipirma ng budget bill para maging batas? Si Marcos po. Sino ang diskartidor na gumagawa ng paraan para katayin, gawing sindikato, istapahin at durubuhin ng pondo mula sa Kongreso? Sila Martin Romualdez. Pero sino ang nagpapatupad sa pamamagitan ng pagpirma ng magiging ito ay General Appropriations Act? Si Marcos. Correct. Sino ang nagpaparelease sa DBM upang bayaran ang mga sindikato at magnanakaw ng mga kontraktor? Si Marcos din po. At nakita natin ang DPWH ay naging daluyan at tungtungan ng pagnanakaw na ito. Pero narinig pa natin na pinagalitan, pinakasuhan at ipinakulong ni Marcos ang mga magnanakaw sa DPWH? Hindi! Ibig sabihin po, kasabwat sila. Basta kasabwat sila. Kaya mali na ang ating galit ay ang ating lamang tatargetin ang mga kontraktor na kriminal. Bagamat yan ay naintindihan natin na damdamin ng mamamayan, subalit hindi pwede na hindi natin tumbukin ang pinakasentro ng problema. Ang pinakasentro ng problema, punot dulo nito, ay ang pasimuno ng diskartihan ng magpinsang Marcos at Romualdez. Ang mga kontraktor na magnanakaw, sisingilin din po natin. Dapat silang kasuhan, dapat bawiin ang kanilang pagnanakaw sa kaman ng bayan. Tama po yan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan, hindi sa pamamagitan ng pananakit, kundi sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. O bakit hindi inutusan ni Marcos sa mga abogado ng gobyerno na sampahan ng kaso? Sila Saldico, sila Diskaya, at ang mga sindikato na kontraktor. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, you have the power to give the marching orders to all the operations and machinery of the state because you are the head of the government and you are the head of the state. Bakit walang utos si Marcos sa mga abogado ng gobyerno na mag-file ng kaso at i-prosecute, ipakulong at bawiin ang mga ninakaw na mga sindikato at kriminal na contractors at mga magnanakaw at mga mandarambong na mga kongresista? Bakit tahimik siya? Hindi pwedeng maghugas kamay si Marcos at sila Romualdez. Kailangan po ang paninindigan at pananaw ng mamamayan ay matalas, matuwid, at dapat po tinutumbok natin ang pinaka-problema. There will be no plunder and there will be no monumental restoration of corruption if Marcos did not consent and did not agree na gawin ito ni Romualdez at ng asawa niya. Yan po ang totoo dyan. Sinisindikato ng gobyerno ang taong bayan, hindi lamang ang mga magnanakaw at sindikato ng mga contractors. Ang ganitong kalagayan ngayon, hindi natin pinapaunahan
si Senator Marcoleta, pero alam natin, ang mga politikong ito ay may mga limitasyon ang kanilang pwedeng gawin. Si Senator Ping Lacson, si Mayor Magalong, at si Senator Marcoleta, ayaw nilang tumbukin sino ang punot-dulo nito lahat. Diba? Iniiwasan nila. Ang masama pa, ang namuno ng kurakot ng DPWH ay parang pat in the back lang, parang ganito, Brother Oliver. Okay na, Secretary Bunuan, nag-resign ka na, okay na. Absuelto ka na, tarantado. Hindi pwede yun. Ang pananagutan kriminal ni Bunuan ay kapariho lang din sa pananagutan kriminal ng mga district engineer at ng kanyang mga undersecretary. Ang pananagutan kriminal ng DPWH ay kapariho lang din po sa pananagutan ng sindikato at mga kriminal na kontraktor. Bakit hindi ito tinutumbok? Bakit natin hinahayaan na hindi sigilin sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta na ang punot-dulo nito lahat ay si Marcos at si Romualdez na sila ang nagdisenyo na ang sindikato na tinatawag na congressional insertions o kaya ang tinatawag na mga pork barrel na ito, ang pinagmulan yan, pinayagan ni Marcos na pumasok ang mga illegal at diskarte na budget insertion ng Kongreso sapagkat ginagamit ito para bilhin ang artificial loyalty ng mga congressman para kunwari may suporta sila mula sa Kongreso. Pero kung titingnan natin ang malalim na pagsusuri, ang pumipirma ng budget para maging legal ang pagnanakaw at mamobilisa ang pandirambong sa kabanang bayan, it starts all with Marcos signing the budget bill into becoming a General Appropriations Act. Therefore, the more serious criminal accountability sa pandarambong sa kabanang bayan, walang iba kundi si Ginoong Marcos mismo at ang kanyang pinsan na sindikato na ang pangalan ay Tambaluslos. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Nagtatanong kayo kung bakit may turutot yan. Maya-maya may lalabas po yan na instrimata. Pero by 30 in the afternoon to na mamayang hapon, tuloy-tuloy na po ito. Monday, Wednesday, and Friday, ilulunsad na natin ngayong umagang ito. Dito sa area na ito, ang tinatawag na 5:30 habit. Black dress, magdala po kayo ng mga pangingay at mga ganito, megaphone, placards. Ang panawagan po natin, itigil na ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Singilin at papanagutin si Marcos at sila Romualdez. Marcos resign! Marcos resign! Resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ilamin ko muna po kay Brother Oliver. Kaya nag-feedback na ang megaphone. May nagtatanong kay Eric. Eric, hindi ba tayo nalapit doon sa shrine? At nang sa ganon, mas symbolic ang ating pagtitipon. Sabi ko, mas okay na dito para pag umulan, atras sa loob ng Robinson at bumili ng mga bibilhin sa loob ng Robinson. Hindi biro lang. Nang gano'n mga polis. So mamaya, pag may time tayo, pag may oras tayo mamaya, at walang ulan, lilipat tayo sa open space. Pero mapayapa at matiwasay na pagtitipon. Yun. May nagtanong din kay ka Eric, paano kung 3, 4, 5 lang ang dumating ka Eric sa panawagan ng Black Friday protest? Ang sagot ni ka Eric, it does not matter. Hindi po nubiro ang pinagbabatayan ng pagkilos ng tama. Ang pinagbabatayan ng tamang pagkilos ay ang layunin kung para saan, kung bakit tayo nagtitipon, bakit tayo kumikilos, at bakit tayo nagsasalita. Tama? Ang numero, it will come later. Ang taong bayan may pagtitimpi, subalit ang pagtitimpi ng mamamayan may hangganan.
ang pagpapasensya ng mamamayan. Ang mahalaga ay tayo na mga mulat at tayo na mayroon pong pag-unawa sa kalagayan ng ating bayan ay hindi tayo pumapayag na tumahimik tayo. Kailangan magsalita, manindigan at magkaroon po tayo ng malakas na panawagan. Bagamat sisingilin natin at dapat bawiin ang nagnakaw na kayamanan na pinagpapasasaan ng mga kriminal na kontrators na sindikat ng DPWH, dapat lamang tayong magalit sa kanila. Subalit hindi tayo magagalit sa punot-tulot pasimulo nito lahat, who is Marcos kasabwat si Romualdez. Kaya po, sa araw na ito, before ikaw ay magsasalita, I will request everybody here sa gilid ni Eric, pakihawak po ang dinonate na kutsara at takip ng kaserola, Yosifin, and then ito pa, Paris yan. Mag-countdown tayo sabay-sabay. Nagagalit ang sambayan ng Pilipino. Ipinapanawagan ng mamamayan ang paglayas ni Marcos at Romualdez na sila ang pasimulo kung bakit anumbalik ang pangungurakot sa kaban ng bayan. At dahil dyan, 5, 4, 3, 2, 1, yeah!